Songkran pala ngayon dito sa Thailand, kaya lahat ng makakasalubong ko, binabasa ko. Kaya kung gusto mo rin mabasa, tara, makipagbasaan tayo. Pero umpisahan natin dito. Bumili nga ako ng ganito, pero tong binili kong to, tinawaran ko. Kaya ang tawag ko doon, Pinoy mentality. Tawad lang ang sagot para makatipid. Bumili rin ako ng mga isusuot ko para saktong-sakto sa Songkran. Pero bago ko binili, sinubukan ko muna. At ayun, bagay naman. Kinabukasan, Songkran na at hapon na ako lumabas. Sobrang sarap kasi matulog at sa mga oras na to, handang-handa na ako. Pero kahit na sobrang handa na ako, nag-practice pa rin ako. Parang si Claude sa Mobile Legends to. Kaya lang wala si Dexter. Naghahanap pa siya ng saging sa likod ng bahay namin. Pero ayos lang, naka-teacher skin naman tayo. Pagkalipas ng ilang minuto, nakasakay na ako ng motor. Kakasakay ko pa lang, pero grabe na sa daan par. Pagkababa ko ng motor, sumakay din ako ng BTS. Kikitain ko rin kasi yung mga dati kong katrabaho dito sa Thailand. Sila ang mga kasama ko ngayong gabi. Pagkababa ko ng BTS, hindi ko agad mahanap ang mga kaibigan ko. Kaya iba ang mga nakikita ko, yugyugan sa tuktok. Habang hindi ko muna sila mahanap, nakikibasa muna ako sa mga hindi ko kakilala. Ikaw, gusto mo rin bang basain kita? Pagkatapos ng ilang minuto, kasama ko na rin sila. Nakikipagbasaan na rin kami kung kani-kanino. Nandito na nga rin kami sa King Power Mahanakon. At sayang, dito pala galing yung lagi nyong hinahanap sa akin na Thai actor dito sa Thailand. Walang iba kundi si Win Mitawin. Kung inagahan ko lang yung pagpunta dito, nasa video ko na sana siya ngayon. Sinubukan ko rin pala to, kaya lang hindi ko na videohan. Pero sobrang saya at sobrang sarap sa pakiramdam. Pagkalipas ng ilang minutong paglalaro, nagutom kami ng mga kaibigan ko. Kaya pumunta kami dito sa McDo para kumain. Sila palang mga kaibigan ko. Hinihintay na lang namin yung mga order namin tapos kakain na rin kami. Nung natapos kaming kumain, naghiwa-hiwalay na rin kami para umuwi. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang kasiyahan ko dahil bukas babalik pa ako. Kinabukasan ulit ng hapon, nakaalis na ako. Tapos sumakay ulit ako ng BTS. May mga nakita akong Pinoy dito. Napapanood daw nila yung mga vlog ko. Dito rin pala ako sa silong makikipagbasaan. Kaya pababa na ako at sobrang daming tao. Dala ko rin pala yung water protector ng phone ko. Kailangan ko protektahan yung phone ko. Baka mabasa tapos masira. Gastos manin. Sa sobrang daming tao ngayon dito, hindi agad ako makababa ng BTS. Marami palang mga macho dito at magaganda. Alam ko gusto nyo yung mga yan. May mga nagsisend ng message sa akin. Para sa inyo yan. Grabe yung mga gamit nila dito. Sobrang lalaki. Pero yung sa akin, hindi lang 7 inches, 15 inches pa. Kaya nasabi na lang ni kuya, peace tayo. Tapos ngumiti na lang din si ate. Bumili pala ulit ako ng isa pang pangbasa kay ate. Mahina kasi maglabas yung una kong nabili. At mas gusto ko ng malakas. Dito pala, binibili yung tubig kapag naubusan kayo. May mga tagfa 5 baht, may mga tagti 10 baht. Depende sa laki ng gamit nyo. Pero siguro kung pupunta kayo dito, magbaon na lang kayo ng malaking galon na tubig. At ang tubig pala na gamit ko, sobrang lamig. Kaya kapag binabasa ko sila, tumitirik ang mga mata nila. Mababait ang mga tao dito. Kaya sawadee kap, sabay di may kap. O diba? May mga kaibigan na agad ako dito. Kaya kahit mga polis dito sa Thailand, magiging kaibigan mo talaga. Madami din palang mga Pinoy akong nakita dito. Kaya hello po sa inyo. Ingat po kayo palagi. Grabe, sobrang daming tao dito sa silong tapos siksikan dito. Pero alam nyo, sobrang saya ng mga ganitong ganap. Yung kahit malayo ka sa piling ng pamilya mo, nakakalimutan mong mag-isa ka lang dahil sa sobrang saya ng paligid mo. Hanggang dito na lang. Kabon kap.